Star City, ano to? Akala nyo di naman mapapansin ha? Ibalik nyo yan sa Judge Island. Best na pagandahin nyo, inibalik nyo yung dating carnival look ng Star City na nagpapaganda nga doon sa mismong Star City. Ito pa yung mga pinagkakagastusan nyo. Usapan ang bagong attraction sa Star City na Startista Gallery kung saan gumawa nga sila ng Madame Tussauds pero Philippines version. Dito makikita nyo nga sina Aramina, sina Michael Flores, and medyo may hawig naman. Medyo papuntang Rosmar na nga lang si Michael Flores pero pwede pa rin. Ito sino to? Si Shinmi na sa My Girlfriend sa Gumiho? Dito nga rin sina Pops Fernandez and si Gladys Reyes na may konting pagka-Amy Marcos no? Dito nga rin si Diana Zubiri pero ayun lang, parang na-dislocate yung braso niya. Na ginawa nyo na lang kalbo si Paulo kasi anong buhok yan? Parang naubusan ng budget tapos pentel pin na lang yung ginawang buhok Putik na hairline yan, tuldok-tuldok. Ito yung itsura ko tuwing inabot ko yung kamay ko sa cashier tapos yung sukle, nilagay pa rin doon sa lamesa. Ganyan na ganyan. To no offense kay Amy Marcos pero ang layo sa kanya. Siguro nung teenager siya ganyan pa kabuhay yung skin niya pero ngayon, hindi ganyan itsura niya. To be honest, may hawig naman yung ilan sa kanila pero alam mo yung pa-develop na tapos na udlot halfway. Putla kasi ng balat nila, alam mo yung nasobrahan sa gluta ganon. Yung muka, medyo may hawig naman pero alam mo yung leeg pababa, alam mo yung parang pwede na yan. Tingnan mo tong kay Heidelin Diaz, yung muka may hawig naman. Pero yung leeg pababa, akala mo na malnourished Kunti pa nga lang yung mga kumakalat na picture sa loob nito and hindi pa nga rin ako nakakapunta so I'm not sure kung ilan pa yung mga statue sa loob nito. Sabi, nandito nga daw sina Efren Bata Reyes, sina Heidelin Diaz, Angel Aquino, Gladys Reyes at marami pang iba. Halo-halo din pala yung mga statues nila like may mga artista, atleta, mga nasa fashion industry, comedy world, and mga politiko nga din. Bagay, karamihan naman sa mga politiko ngayon, mga artista na rin Dito nga rin sa loob sina Isko Moreno, Richard Gomez, Wilbert Enbea, Lucy Torres, Rian Ramos, Rica Peralejo, Rufa Gutierrez, Ashtin, Diana Zubiri, at marami pang iba. Ngayon, nakakatawa lang silang tignan kasi nga, ang uncanny nila tignan na hawig naman, pero there's something weird lang talaga sa itsura nila. Offense naman din sa mga gumawa nito kasi halos 60% nakuha naman din nila Kung kasama naman to sa ride all you can tapos wala naman dagdag bayad mula doon sa previous nilang dating bayad, then okay na rin siguro. Na lang mas nilapit lang talaga nila yung tunay na kulay nga ng artista doon sa statue nila and sana mas nag-effort pa nga ng konti doon sa katawan. Feeling ko mas gaganda talaga tong mga statue na to kung mas mabiblend ng maayos yung skin color Bago kayo magalit sa mga sinasabi ko, nakita ko naman yung account ng isa nga sa mga gumawa nga dito and ayon naman din sa kanya, aminado naman daw siya na kaya nga daw ganito yung kinalabasan ng mga statue kasi nga daw, limited lang yung budget and yung time nga nila. Basically, nirush nga yung pagpapagawa. Kumbaga, they know that they can do better kung nabigyan lang sana sila ng enough time and siguro, ng budget din. Ang talagang may kasalanan nito, yung Star City kasi mas kaya pa daw nilang pagandahin if nabigyan nga lang sila ng tamang time and budget. Kasi kung titignan mo din naman, you could see the talent kasi nga, halos hawig din naman Pero ayun nga, mapapaganda sana. Kaso ayun, ang pinapriority, yung mailabas agad. Parang si Lucy Torres nga lang yung accurate yung kulay ng balat Basically, disclaimer lang, hindi yung mga gumawa yung pinagtatawanan ko. More on yung mga nagplano na to na hindi nga nila pinlano ng maayos. Kaya yun, ayan tuloy kinalabasan. Sa bagay, okay na rin yan. At least meron tayong House of Wax Philippines version.